Kuya, itong buwan, katawan ko na lang muna ang ipambayad ko sa upa ha? Ay, bakit ang laki naman nito? Sasakit yata ang panga ko? Kahit katabi ko ang asawa ko sa higaan, gabi-gabi akong palihim na bumababa sa kwarto niya. Wala akong pakialam kung malate man siya sa bayad ng upa o hindi, basta't gusto ko lang siyang makita. Naadik ako sa malambot at mainit na pakiramdam tuwing nasa ibabaw ko siya gabi-gabi. Ngunit hindi ko alam. Hindi ko alam na sa dulong pinakamainit at pinakapanganib na tuksong iyon, isang kasuklam-suklam na katapusan ang naghihintay sa akin. Kung pipinutin ninyo ang subscribe button, linggo-linggo kong ibabahagi sa inyo ang mga kwentong hindi ninyo maririnig kahit saan. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. Sa mga araw na ito, wala nang espesyal sa pagdating ng umaga. Ang sikat ng araw ay laging tumatagos sa siwang ng kurtina at ang araw-araw na gawain ay paulit-ulit lang. Ako si Cardo. 60 taong gulang na ako. 20 taon na akong nakatira sa apartment building na ito na pinahirapan kong ipatayo noong ako'y 40. Isang 5, palapak na gusali, at ang pinakamataas na palapak ang aming tirahan. Ang 4 na palapak sa ibaba ay pinapaupahan ko para kami ay mabuhay. Kasal ako sa asawa kong si Elena at 30 taon na kaming makasama. Nang umagang iyon, may mainit na tinolang manok sa hapakainan at sa tabi nito, 2 hiwang kamatis at isang pritong itlog. Kami ni Elena, gayang dati, ay kumain ng walang imik. Tahimik na kinuha ang kutsara, sumubong ang isa, pagkatapos ay kinuha ang remote ng TV at hininaan ang volume. May lakat ka sa grupo ninyo ngayon? Tanong ko, tumango lang si Elena. Iyon lang ang lahat? Para kaming mag-asawang nabubuhay sa mga buntong hininga sa halip ng mga salita. Pagkatapos kumain, bumaba ako at sinuri ang labas ng gusali. Ang bahaging may tagas ay naipaayos ko na noong nakaraang buwan at ang hagdanan sa ikalawang palapag ay umugit pa rin. Ayokong tumawag ng karpintro dahil sayang sa pera at dahil pwede pa namang tiisin, palagi ko na lang ipinagpapaliban. Tumayo ako sa harap ng elevator at dahan-dahang tiningnan ang aking sarili sa salamin. Dumami na ang puting buhok ko, lumaylay na ang aking panga, at ang aking nga mata ay hindi na kasing talas ngang dati. Nung bata pa ako, sa tingin ko'y gwapo naman ako. Habang inaayos ko ang mabil ngang kuryente sa loop ngang administration office, may isang text message na dumating sa aking cellphone. Magandang hapon po. Ako po ang lilipat sa 403 ngayon. Mga 2 PM po siguro ako darating. Ito ay mula sa bagong tenant, si Miss Isabel. Sandali ko lang siyang nakita noong nakaraang linggo nang pumirma siyang ng kontrata. Mukha siyang bata, kaya nagulat ako nang sabihin niyang nasa 40 na siya. Ngayon, wala na akong masyadong inaasahan sa mga bagong lumilipat. Dati, nachuchuryos pa ako kung sino ang darating at kung ano ang ugali nila. Ngayon, basta't nagbabayat lang sila ng upa sa tamang oras, masaya na ako. Lakpas 2 PM, narinig ko ang tunog ng gamit na dinadala sa elevator. Kaya lumabas ako at nakita ko siya, si Miss Isabel na lilipat sa 403. Sa isang kamay ay may hawak na karton. Sa kabilang kamay ay isang bag. Nakasuot siyang manipis na bestidang kulay ivory na bahagyang bumabakat ang lupkapak na sisinagan ng ilaw. Magandang hapon po. Ako po, si Isabel. Medyo nalate po ang lipat ko, sana po maging maayos ang lahat. Mahinahon ang kanyang boses at magalang ang pananalita. Hindi halatang 40 silas na dahil sa alaga niyang pangangatawan at tangkat. Ayos lang po? Welcome po. Wala naman pong problema, di ba? Opo, malinis naman po ang unit. Salamat po. Bahagya siyang yumuko at ngumiti at sa sandaling iyon, kakaibang kaba ang naramdaman ko. Matagal na panahon na mula nung huli akong makakita ng ngiti mula sa isang magandang babae ng malapitan. Pagkatapos niyang mag-ayos ng gamit, kunwari naglinis ulit ako sa hallway ng ika-4 na palapag, umaasang makikita ko siyang muli. Ilang sandali pa, narinig ko ang pagbukas kang pinto at nakita ko si Isabel na lumalabas. Ngayon,
Mukhang pupunta siya sa sari-sari store. Nakasuot ng mas manipis na damit at sinalas. Bakat na bakat ang linya kanyang underwear. Ang habang kanyang nga binti at napakaputi at kinis ng kanyang balak. Nang gabing iyon, habang naliligo, palaging sumasagi sa isip ko ang eksen ng iyon. Tumigas ng husto ang aking pagkalalaki. Matagal na panahon na mula noong huli akong nakaranas ang ganito katinding tigas. Sa huli, sa banyo ko nalang pinaligaya ang aking sarili. Habang dinadama ang patak ng tubig mula sa shower, iniisip kong ito ang kanyang mamasa-masang balat habang malambot at mabilis kong ginagalaw ang aking kamay. Tulog na si Elena sa kwarto at ginamit ko ang ingay ng tubig para takpan ang lahat ng tunok. Simula nun, naramdaman kong unti-unti nang may nagbabago sa akin. Hindi ang isip ko, kundi ang katawan ko ang unang nagre-react. Simula nun, palagi na akong naglalakat-lakat sa hallway ng ikaapat na palapag. Halata namang walang kwentang gawain iyon, sapat na ang isang beses na paglilinis sa isang araw. Kunwari nagwawalis ulit ako, pinupunasan ang hawakan ng hagdan at matagal na tinititigan ang pinto ng elevator bago umakyat. Hindi ko may paliwanag kung bakit, siguro. Umasa lang akong bubukas ang pinto at lalabas siya. Ilang araw ang lumipas, isang hapon, nag-ayos ako nga basurahan malapit sa pasukan nga apartment. Nun, mula sa likuran, nakita ko na naman siya, si Isabel. Ngayon, naka-t-shirt at leggings siya. Litaw na litaw ang kanyang baywang at ang buong katawan niya ay tila natural na maganda at buhay na buhay. Mang Cardo, magandang hapon po, bati niya. Doon lang ako nag-angat ng tingin at sumagot. Ah, magandang hapon. Kumusta ka na? Mabuti naman po. Mainit-init ang unit at tahimik, gusto ko po. Sa sinabi niyang iyon, bigla akong nakaramdam ng pagmamalaki. Siguro, ibig sabihin ay magaling akong mag-alaga ng building. Sa isang maliit na papuri, nasiyahan na ako. Ngunit sa lublob ko, ang kanyang hubog ng katawan at mga mata ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Nang gabing iyon, gaya ngang dati maagang natulog si Elena at ako'y naiwang mag-isa sa sala. Bukas ang TV, pero wala akong maintindihan sa pinapanood ko, palagi kong naisip si Isabel. Ang itsura niya noong nakasuot ng manipis na bestida papuntang tindahan. Ang likot niya habang paakyat ng hagdan suot ang leggings na bumabakat sa katawan. Hindi ito tama, sabi ngang isip ko, pero ang katawan ko ay nagre-react na. Binuksan ko ulit ang mainit na tubig sa shower. Sumandal ako sa pader. At habang iniisip ang itsura niya kanina, muli kong tahimik na pinaligaya ang aking sarili. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, mararamdaman ko ulit ang ganitong kalakas na pagnanasa. Kinabukasan, tahimik na nahanda ngang almusal si Elena sa kusina. Ang kanyang ekspresyon at boses ay pareho pa rin. Anong gagawin mo ngayon? Titingnan ko lang ang building. Yung natirang paksiw na isda na lang ang initin mo para sa tanghalian. Ziga, ganito kami? Laging walang imik? Ang aming pag-usap ay sapat lang para sa mga kailangan? Walang emosyon? Akala ko sanay na ako? Pero nitong manakarang araw, lalo kong nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Sa hapon habang naglalakad-lakad ako sa hallway, narinig ko ang ngayabak sa tapat ng pinto ni Isabel. Bumukas ang pinto at lumabas na naman siya. Ngayon, naka-gray na hoodie at maikling shorts. Ay, magandang hapon po. Saan ka pupunta? Maglalaba lang po sa laundry shop diyan sa malapit. Ah, mas maganda doon sa kabilang kanto kaysa sa tapat. Hindi pa mahal. Nanlaki ang kanyang mamata at tumango. Wow, salamat po. Hindi ko po talaga alam. Iba talaga kapag matagal nang nakatira dito. Sa sinabi niyang iyon, ngumiti ako ng pilit. Pero sa loob ko, parang may nagbigay sa akin ng parangal at masaya ako. Nang gabing iyon, wala akong ganang manot ng TV at kumain ako ng basta-basta. Buong araw, si Isabel lang ang nasa isip ko. Sa tuwing naisip ko siya, tumitigas na naman ang aking pagkalalaki at hindi ko mapigilang hawakan ito. At bago ko pa mamalayan, nilabasan na ako. Saan ba nagsisimula ang interest at saan nagiging pagnanasa?
Unti-unti kong nararamdaman na nawawala na ang hangganan. Simula noon, naging parte na ngang aking araw-araw na gawain ang pag-ikot sa ika-4 na palapak, 1 o 2 beses sa isang araw, sa partikular, ang pagdaan sa harap ngang 403. Sa labas, mukhang naglilinis ako at nag-i-inspeksyon, pero sa lup-lup ko, alam kong kahina-hinala ang aking ginagawa. Sa tuwing makikita kami, laging pareho ang tonong ang pagbati ni Isabel, "Mang Cardo, magandang hapon po." "Magandang hapon din." Sa isang salitang iyon, gumaganda na ang araw ko at kunwari nag-ayos pa akong damit bago bumaba. Hindi na ako nagsusuot ng luma kong pantalon. Pinalitan ko ito ng ma-colored shirt at casual na pantalon. Ilang araw na ang nakalipas, nakasalubong kami sa elevator. Naghihintay ako sa 6th floor at ilang sandali pa'y dumating siya sa likuran ko. Nakaputing t-shirt at slim fit na maong. Nakatali ang buhok niya sa isang ponytail. At mukha siyang bata at sariwa. Ang ganda po ang panahon ngayon, no? Bigla akong nataranta. Tumango lang ako at sumakay agad. Kaming dalawa lang ang nasa loop ng elevator. Kunwari walang pakialam, pinindot ko ang button habang tahimik na sumusulyap sa kanya. Nakatingin siya sa cellphone niya at ang kanyang maputing braso at lig ay palaging napapansin ko. Hindi ito pwede. Sigaw ang isip ko, pero sa dibdib ko, kakaiba ang tibok ng puso ko. Nang gabing iyon, gaya dati, 9 PM pa lang ay pinatay na ni Elena ang ilaw at pumasok sa kwarto. Ako naman ay nakaupo sa sala, bukas ang TV pero hindi ko alam kung ano ang pinapanood. Ang nasa isip ko ay si Isabel lang. Dun sa sofa sa sala, sinimulan kong muling isipin siya para paligayahin ang sarili. Nag-aalala ako sa asawa ko na nasa kabilang kwarto, pero mas lalo akong nasasarapan. Inisip ko ang pagkikita namin sa elevator kanina, habang tahimik at palihim kong ginagalaw ang kamay. Nga sa 10 PM, neck-vibrate ang cellphone ko. Si Isabel, "Mang Cardo, okay lang po bang i-delay ko muna ng konti ang bayad sa upa ngayong buwan?" Natulala ako sandali. Bakit masaya ako sa text na ito? Matapos mag-isip, nag-reply ako ng maikli. "Sige, okay lang." At pagka-send kong text, may kakaibang naramdaman ako. Bakit ako pumayag? Hindi naman okay? Pero bakit masaya ako? Kinabukasan, sa hapagkainan, tahimik na nagain si Elena ng pakain, at habang nilulunok ko ang isang kutsarang sabawng tinola, bigla kong naisip, alam kaya niyang naguguluhan ako ngayon? Hindi siya nag-angat ng tingin at wala pa ring imik. Bigla akong nainis sa katahimikang iyon. Sa umaga, hindi ako lumabas at nanatili lang sa opisina. Bigla, sa CCTV monitor, nakita ko si Isabel sa labas na entrance, nakaupo sa bench na may hawak na kape. Ang sikat ng araw ay pahilis na tumatama sa kanya, lumilihang ang anino sa kanyang balikat, na lalong nagpapalitaw sa ganda ng kanyang katawan. Ang anino humahaba sa dulo ang kanyang mapa, ang paraan ng pagupo niya na makadikit, ang matuhot habang hawak ang kape, ang tahimik na eksan ng iyon ay kalmado ngunit kaakit-akit. Nang hapong iyon, habang paakyat ng hagdan, muli akong huminto sa tapat ng 403. Hindi ako kumatok, ginawa ko lang ang hangal na bagay na pakikinig sa kung may ingay sa loop. Sa sandaling iyon, may narinig akong bulong sa loop ko. Hindi na ito simpleng interes. Malapit ka nang lumampas sa linya. Nang gabing iyon, pumasok ulit ako sa banyo at kasabay ng agos ng tubig mula sa shower. Muli kong inisip si Isabel. Ang itsura niya noong papuntang tindahan, ang likot niya habang paayat ng hagdan, ang bahagyang amoy niya sa loop ng elevator. Ang ritmo ng kamay ko ng gabing iyon ay mas marahas. Ngunit kahit anong pagnanasang ilabas ko, hindi nawawala ang kanyang imahe sa isip ko. Mula nang matanggap ko ang text na humihiling na i-delay ang upa, naramdaman kong unti-unti. Dahan-dahan, nagbabago ang pakikitungo ko kay Isabel. O marahil, hindi nakbago, kundi lumalabas na. Ang damdamin na dati nang nasa loob ko ay tahimik na nagpapakita. Kinabukasan, sa hallway ngang ika-4 na palapak, muli kaming nakita. Ngayon, may hawak siyang supot ng basura at ang buhok niya ay basta na lang itinali. Suot ang isang t-shirt na may cardigan sa ibabaw. Kahit medyo natatakpan,
Litaw pa rin ang umbok ng kanyang dibdib. Mang Cardo, salamat po sa pag-unawa ninyo nung nakaraan. Walang anuman. Lahat naman tayo ay may pinagdadaanan. Nang lumabas ang masalitang iyon sa bibig ko, nagulat ako sa sarili ko. Bakit ang bait ko? Bakit ang init ng pakikitungo ko? Saglit niya akong tiningnan bago yumuko. Sa totoo lang, medyo nahiya po ako. Sa edad kong ito, hihingi ngang ganoong pabor. Tahimik akong tumango. At naisip kong gusto kong tapikin ang kanyang balika. Nang gabing iyon, muli akong nagtungo sa banyo. Sa ilalim ngang agos ng tubig, siya pa rin ang nasa isip ko. Ang kanyang mga mata, ang kanyang muka habang tahimik na nakangiti hawak ang supot ng basura, ang kanyang boses habang nakayuko at nakikipag-usap sa akin, at ang hubok ng kanyang katawan na bumabakat sa damit, lahat ngang iyon ay lalong nagpapatigas sa aking pagkalalaki. Hindi na ito simpleng pagnanasa lang, naisip ko baka ito na ang pag-ibig, ang damdaming matagal ko nang kinalimutan. Kinabukasan habang nakaupo ako sa bench sa labas, bumaba si Elena, isang taong bihirang bumaba. Bakit? May problema ba? Wala naman, napadaan lang. Saglit na tumingin si Elena sa hallway at tahimik na tumayo. Mukhang alas na ang tenant sa second floor. Oh, hanggang ngayong buwan na lang sila. Nakuha mo na ba ang upa noong nakaraang buwan? Sa tanong na iyon, natigilan ako. Kukunin ko pa lang. Saglit akong tiningnan ni Elena sa mata bago tumango at umakyat. Matagal akong nakaupo doon, wala siyang ibang sinabi, pero hindi ko alam kung bakit hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa hapon, habang inaayos ko ang mga sulat, nakita ko si Isabel na papalapit mula sa dulo ng hallway. Naka-sneakers at maikling training pants. Mukhang galing sa ehersisyo at pawisan. Ang init pa rin po ngayon, no? Oo nga, okay naman kaninang umaga. Ngumiti siya ng bahagya at inayos ang buhok. Sa sandaling iyon, muli kong tiningnan ang kanyang lik, braso, hita at ang kanyang buhok na basa ngang pawis. Dahan-dahan kong sinuyot ng tingin ang kanyang katawan. Alam kong hindi tama, pero hindi ko mapigilan. Pagsapit ng gabi, tiningnan ko ang profile picture ni Isabel sa chat. Nasa isang tahimik na dalampasigan siya sa litrato. Nakasuot ng mahabang bestida, hinahangin ang buhok habang nakatingin sa malayo. Nang gabing iyon, pumasok ulit ako sa banyo, binuksan ang shower, at habang nakabukas ang cellphone sa kanyang litrato, tahimik kong ginagalaw ang kamay. Mas malambot at mas matagal ko itong ginawa. Pag-ibig ba ito o isang ilusyon lang? Naguguluhan na rin ako. Pero isang bagay ang sigurado. Nagiging dependent ako sa kanya. 2 linggo na ang nakalipas mula nang i-delay ni Isabel ang upa. Noong una, sabi ko okay lang, pero unti-unti na akong nakakaramdam ng pakainis. Siguro naman magbabayad na siya this week. May pinagdadaanan daw, diba? Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko pero mas madalas ko nang tinitiknan ang CCTV sa hallway at sa tuwing may notification sa cellphone, kinakabahan ako, iniisip na baka si Isabel na iyon. Pero wala pa ring balik. Si Elena naman ay tahimik pa rin gaya ng dati. Tahimik na kumakain, nanonood ng TV sa takdang oras at magang natutulog. Napansin kaya niyang may pinakakaabalahan akong iba, umasa akong hindi niya napansin, pero ang katahimikan ni Elena ay lalong nagpaparanoid sa akin. Sa huli, kinuha ko ang ledger ng upa mula sa drawer ng opisina. 403, Isabel, July, hindi pa bayad. Nang akmang pipindutin ko na ang kalkulator, natigilan ako. Puntahan ko na lang kaya siya. Sa personal, hindi sa text o tawa. Ano naman? Upa lang naman ang pag-usapan. Sa gabi, matagal akong nag-alinlangan sa tapat ng pinto ngang 403. Idinikit ko pa ang tainga ko sa pinto, walang anumang ingay mula sa loob. Tama na, umuwi na tayo. Kinabukasan, amoy sinigang ang buong kusina. Si Elena, gaya ngang dati, naka-apron at tahimik na nag-ayos ng mesa. Nakahain na. Iyon lang ang sinabi niya. Basag ang labi, umupo ako. Sa mesa, mayroong mainit na sinigang, itlog na maalat, tuyo,
at giniling na bagong. Paborito ko ang maiyon at dahil doon, lalo akong nakonsensya. Salamat sa pagkain, sinabi ko iyon, pero hindi man lang nag-angat ng tingin si Elena. Hinalo lang niya ang sabaw. Isang kutsara, 2 kutsara, habang kumakain, tahimik siyang nagsalita. Hindi pa nagbabayad ng upa yung patratos tigano, natigilan ako. Kahit ano pa man, dapat kinukuha natin ang upa. Tumingin ako sa mukha niya. Pero hindi siya tumingin, nakayuko pa rin habang kumakain. Parang may bumara sa lalamunan ko. May pinagdadaanan lang daw. Kung lahat ang lumilipat may pinagdadaanan, hindi na tayo makakakolekta ang upa. Ngayon, diresto siyang tumingin sa mata ko. Wala akong masabi. Tumahimik lang ako at yumiling. Dahan-dahan siyang tumayo at tinanggal ang apron. Dati, kahit ano pa man masipag kang maningil ng upa. Iyon lang ang sinabi niya at pumasok sa kwarto. Naiwan akong nakaupo doon, matagal na nakatitik sa sahog ng sinigang. Ang sahog ay dahan-dahang kumukulo at nadudurok tulad ng puso ko. Nang hapong iyon, umalis si Elena gayang dati at ako'y nakaupo sa sofa sa sala, nag-alinlangan bago mag-text kay Isabel. Pakibayad na po ang upa ninyo ngayong linggo. Wala pang 1 minuto, nag-reply siya. Tungkol nga po sa upa, may gusto sana akong sabihin. Kung may oras po kayo, pwede po ba tayong mag-usap at may isa pang text na sumunod. Punta na lang po kayo sa unit ko kapag may oras kayo. Biglang kumabog ang dibdib ko. Kinakabahan pero nasasabik. Sige na, maniningil lang naman ng upa. Agad akong bumaba sa 4 kratos 3 matapos mag-alinlangan. Dahan-dahan akong kumatok at bumukas ang pinto. Si Isabel, na parabang naghihintay, ay tumingin sa akin. Mang Cardo, andiyan na po pala kayo. Bahagya siyang ngumiti, pero may halong kung ano sa ngiting iyon. Kakaiba, malalim at mapanukso. Tungkol sa upa, sa sinabi ko. Bahagya niyang binuksan ang pinto at sinabing, pasok po kayo para makapag-usap tayo. Tiningnan ko siya habang binubuksan ang pinto at saglit na napalunok. Nang araw na iyon, mas manipis at malambot ang suot ni Isabel. Ang kanyang damit na hapit sa katawan ay nagpapakita ngang hubog ngang kanyang dibdib at kahit nakayapa lang siya, napakaakit pa rin tingnan. Pasok po kayo, nauna siyang magsalita. Mababa at tahimik ang kanyang boses, pero may malinaw na intensyon. Alam ko, pero pumasok pa rin ako. O baka naman, noong una pa lang na tumayo ako sa harap ng pinto, desidido na ang puso ko. Mainit-init sa loob ng kwarto, mahina ang ilaw at may kumukulong kape sa takure. Dito po kayo maupo. Tahimik akong umupo sa silya sa mesa. Tahimik siyang nagtimpla ng 2 tasang kape. Pasensya na po, laging delayed ang upa ko. Nauna siyang magsalita. Tumango ako, nangyayari talaga yan. Uminom akong kape at tahimik siyang umupo sa harap ko. Makadikit ang matuhot, nakapatong ang 2 kamay sa ibabaw. At nakatingin sa akin, okay po ba kayo nga ang asawa ninyo? Hindi ko po kasi kayo nakikitang magkasamang lumabas. Normal lang na mag-asawa. Medyo alanganin akong sumagot ng detalyado. Saglit siyang ngumiti at nag-cross ng binti, inayos ang upo. 2 taon na po ang nakalipas, nalugi ang negosyo ng asawa ko at nakautang kami. Nag-divorce kami. Ibinenta namin ang apartment na tinitirhan namin at palipat-lipat hanggang sa mapadpad dito. Kahit dito, nagtuturo pa rin akong yoga para kumita. Pero sa pagbabayad na utang, hirap na akong magbayad na upa. Ganun pala. Pero kailangan mo pa ring magbayad ng upa? Inusok niya ang kanyang silya palapit sa akin at nagtanong. Pero curious lang po ako, bakit po tuwing tinitingnan ninyo ako mula ulo hanggang paa? Sa sandaling iyon, ibinaba ko ang tasang kape at hindi makapagsalita. Alam din pala niyang ganun ang tingin ko sa kanya. Tumingin siya sa mata ko at bahagyang ngumiti. At tahimik na tumayo. Umikot siya sa mesa at dahan-dahang lumapit sa akin. Nakaupo lang ako, nakatingin sa bawat galaw niya. Tumayo siya sa harap ko. Tahimik na lumuhod sa pagitan ng ngahita ko at tumingala sa akin.
Pwede na bang ito ang ipambayad ko sa upa? Hindi ako makapagsalita. Hinaplos niya ang hita ko at sinimulang tanggalin ang aking sinturon. Pabilis ng pabilis ang pahinga ko at ang puso ko'y parang sasabok sa lakas ng tibok. Dumampi ang dulo ngang kanyang nga daliri sa pinakaugat ngang aking pakalalaki at ang galaw niya ay walang alinlangan, natural at malambot. Okay na ba ito bilang bayad sa upa? Tanong niya ulit. Dahan-dahan akong tumango. Umupo siya sa aking mga hita. Dumikit ang kanyang dibdib sa dibdib ko at ramdam na ramdam ko ang init. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan. Niyakap ko ang kanyang baywang at ang aming galabi ay nagtakpo. Ang kanyang amoy, balat, pakiramdam lahat ng pinakahahangat ko ay pumasok sa aking sistema. Dahan-dahan kaming napahiga sa kama at maingat ngunit mainit na gumalaw para sa isa't isa. Magaspang ang aming pahinga at marahas ang tunog ng aming damdaming nagbabanggaan. Dumampi ang kanyang buhok sa aking muha at ipinikit ko ang aking nga mata. Ang pakiramdam na muling maging isang lalaki para sa isang tao, isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, ay bumalot sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang matapos ang lahat, inilagay niya ang kanyang ulo sa dibdib ko at tahimik na nagsalita. Sana madalas kang maningil ngang upa, hindi ako makasagot. Ipinikit ko lang ang aking mga mata. Dala ang magulong isipan kung ito ba ay totoo o hindi. Simula noon, gabi-gabi na akong bumababa sa patrusite tray. Laging tahimik na bumubukas ang pinto ni Isabel at sa loop, isang mabangong amoy, mahinang musika at ang init ng kanyang katawan ang naghihintay sa akin. Isang gabi, siya ang unang yumakap sa liko. Sa ibang gabi, ako naman ang unang nahanap sa kanyang galabi. Para kaming matagal ng makasintahan. Natural na nakakaunayan, naghahalo ang aming gahininga sa buong gabi. Kahit nakaupo ako sa sofa sa umaga at nanonood ng TV, wala akong makita. Kahit may nagsabing sira ang sensor ng ilaw sa hallway, tumawag ako ngang elektrisyan, pero wala akong pakialam. Ang nasa isip ko lang ay siya. Sa tuwing makikita kami, sinasabi ni Isabel, "Kuya, pupunta ka mamaya, di ba? Magay nating gawin ngayon para makapunta tayo sa grocery. May kailangan akong bilhin." Hindi ko na natatanggihan ang mahiling niya. Sa grocery, may damit siyang tinitingnan. Ang mahal, titingnan ko lang. Sa sinabi niyang iyon, kinuha ko ang damit at dumiretso sa counter. May lakad ako bukas, pero malayo. Sana may sasakyan para comfortable. Sa sinabi niyang iyon, ipinahiram ko ang aking sasakyan. Mula sa bintana ng beranda, tahimik kong pinanot ang kanyang likod habang paalis. Hindi na siya isang tenan. Para sa akin, isa na siyang kasintahan. Nakatira ako sa isang bahay kasama ang aking asawa, pero mas madalas na akong nasa kwarto ngang ibang babay. Si Elena ay wala pa ring imik at kahit gabi na akong umuwi, hindi na niya ako hinihintay na may bukas na ilaw. Isang araw, hinawakan ni Isabel ang kamay ko at sinabing, "Masaya ang buhay ko ngayon dahil sa iyo, kuya." Sa sinabi niyang iyon, tumaas ang balikat ko. Ang katotohanan ng kailangan niya, ako iyon ang pakalalaki na matagal ko nang kinalimutan. Ang problema, nagiging addiction na ito. Isang araw lang na hindi ko siya makita, parang tulala ako at hindi makapag-concentrate. Ang dati kong regular na pag-inspeksyon sa building ay madalas ko nang nilalaktawan. At ang listahan ng upa ay ilang buwan nang hindi nababago. Lalo siyang humihingi ng nga bagay na parang karapatan niya. "Kuya, gusto ko nito. Kuya, pahiram ng kotse. Alis kami nga, kaibigan ko. Pwede bang makahiram ng pera? Alam mo naman, kulang ang panggastos ko. Papahiram mo ako, di ba?" Wala akong sinabing hindi sa mahiling niya. Ngumingiti lang ako at tumatango. Kakaiba, pero samga sandaling iyon, pakiramdam ko ako ang pinakakailangan na tao. At sa tuwing pinagbibigyan ko ang kanyang nahiling, mas mainit at mas marahas na gabi ang ibinibigay niya sa akin. "Kuya, mamasyal tayo," sabi ni Isabel isang magandang Miyerkules ng umaga. Nakatingin siya sa bintana habang umiinom ng mainit na kape.
Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, nagbibigay ng bahagyang kislap. Sa sandaling iyon, wala akong dahilan para tumanggi. Nang araw na iyon, nag-drive kami sa isang kalapit na lugar na maraming kafe. Noong una, tahimik lang kami sa sasakyan. Dinadama ang hangin mula sa bintana. Maya-maya, ngumiti siya at sinabing, "Nagawa mo na ba?" To habang nagda-drive, at yumukos siya, sinubo ang aking pakalalaki at parang natunaw ako, mas lalo kong hinikpitan ang hawak sa manibela para pigilan, pero hindi ko kinaya ang kanyang malambot at basang bibig. Nang matapos, maingat niyang pinunasan ng tissue at sinabing, "Wow, ang laki talaga." Sumakit ang panga ko, nahiya ako at tumingin na lang sa labas ng bintana. Bawat sandali kasama siya ay mapanukso at nakakaadik. Ngunit kailangan kong makasama siya para maramdamang buhay ako. Dumating kami sa cafe at umorder ng kape at cake. Uminom siyang caramel macchiato at ako, na hindi kumakain ng chocolate cake, ay kumain na rin dahil iyon ang pinili niya. Akala ko masungit ka, kuya, pero kute ka pala. Sa sinabi niyang iyon, hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti o hindi, namula ang mukha ko. Pero sa loob-loob ko, buong araw kong inisip ang sinabi niya. Kailan ba huling may nagsabi sa akin na kute ako, lalo na isang bata at magandang babae? Simula nun madalas na kaming lumabas. Uminom ng kape sa ilalim ng tulay, kumain sa food court ng mall, at nagkaroon ng oras para sa aming dalawa sa loop ng madilim na parking lot. Nitong huli, madalas na kaming pumunta sa mall. Minsan, nag-alangan siyang magsabi, "Itong bestida, bagay siguro isuot ka pa kasama kita, kuya." "Kuya, itong sapatos, bagay sa bestida ko ngayon, di ba? Sa tuwing ganun, kinukuha ko ang wallet ko. Mura lang naman, maganda, kaya bibilhin ko." Sinasabi ko iyon sa sarili ko habang palaki ng palaki ang gastos ko para sa kanya. "Salamat talaga, kuya. Gagamitin ko to ng maayos. Wow, ingatan ko to bilang pasasalamat. Mamaya sa bahay, pasasayahin kita ng husto." Palagi siyang ganun at yumayakap sa akin. Sa tingin ko, para kaming matagal ng makasintahan. Hindi naktagal, sinimulan ko na ring sagutin ang kanyang gagastusin. "Ngayong buwan, may dugipit talaga ako, kuya. Pwede bang humingi ng pabor? Ibabalik ko agad next week." Pero hindi natutupad ang pangakong iyon. Alam ko, pero hindi na ako nagtatanong. Sa halip, ang masandaling nagbibigay akong pera, bumibiling regalo, at nagpapahiram ngang sasakyan ay nagpaparamdam sa akin na may kasama ako. Sa pagsasama namin ni Elena, palagi lang akong nasa likuran, pero kapag kasama ko si Isabel, pakiramdam ko ako ang bida. Sa gabi, sa 403 pa rin kami makasama. At kapag hinaplos ng kanyang kamay ang pagitan, nang aking mahita o dahan-dahan niyang dinadala ang bibig niya para subuan ako, tuluyan na akong sumusuko. "Kung wala ka, kuya, paano kaya ako mabubuhay dito?" Ang masalitang iyon ay parang mahika. Sa tuwing sinasabi niya iyon, mas lalo akong nalulunod sa kanya. Nang gabing iyon, matapos kong siguraduhing tulok na ang asawa ko, kunwari magi-inspeksyon ako ng building, lumabas ako ng bahay at, gaya ng dati, binuksan ang pinto ng 403. Hinihintay ako ni Isabel at ang kanyang kwarto ay napuno ng tunok naming dalawa. Tahimik naming binasa ang kalobluban ng isa't isa at sa mabilis o malambot na hindi pare-parehong ritmo, sabay naming narating ang ruro. Matapos ang aming oras, nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Si Isabel, nakapatong ang ulo sa aking dibdib, ay dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan. "Kuya, talagang napakabait mo sa akin. Hindi na ako makakakita ng taong tulad mo." Ang kanyang masalita ay napakatamis at nararamdaman kong lalo niya akong hinihila pababa. "Kuya, mamaya pa tayo ng konti ha? Uulitin pa natin mamaya." Bulong niya. Tiningnan ko ang relo. 12:47 AM. Alam kong gabi na, pero hindi ko kayang umalis. Sa huli, nakatulog ako at kinaumagahan, 8 AM na nang mag-ayos akong gamit at maingat na binuksan ang pinto ngang 403. Tahimik sa labas. At nakayuko akong dahan-dahang isinara ang pinto at naglakad
nang walang ingay papunta sa hagdanan. Anong ginagawa mo dito? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses na iyon, si Elena. Nakatayo si Elena sa paanan ng hagdan mula 3rd floor paakyat sa 4th floor. Nagtapon kaya siya ng basura. O hinihintay niya ako? Ang kanyang mukha ay malamig at matigas. Galing ka ba sa loop niyan? Wala akong masabi. Nanuyo ang bibig ko at hindi makapagsalita. Sumagot ka! Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang, umatras ako. Tungkol lang sa upa. Kinausap ko lang. Sa umaga, ang kanyang nga salita ay parang kutsilyo sa talas at ang kanyang nga mata ay punong kang pagdududa. Kaya pala gabi ka na umuwi? Anong sinabi sa iyong babaeng yan? Nawa ka kaya tinulungan mo? Hindi ako makatingin. Ramdam ko sa tingin niya na hindi niya ako nirerespeto. At ang pinakanakakahiya ay wala akong masabi. At nanigas lang ako dun. Tahimik na dumaan si Elena sa tabi ko at tumayo sa harap ng pinto nga. 403. At walang alinlangan, kumatok siya. Hoy, buksan mo ang pinto. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Sana hindi buksan ni Isabel ang pinto. Please, please. Ngayon lang, pero dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Isabel, na may bahagyang magulong buhok, ay tumingin kay Elena. Ano po yon? Kalmadong tanong ni Isabel. Saglit na huminga ng malalim si Elena bago nagsalita ng matigas. Anong relasyon ninyo ngang asawa ko? Parang narinig ko ang paglamig ng hangin. Pinaningkitan ni Isabel ngang mata si Elena bago ngumiti ng tahimik. Bakit po sa akin ninyo tinatanong yan? Sa sinabi niyang iyon, sumabog ang galit ni Elena. Sumagot ka? Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginagawa ngang asawa ko sa kwarto mo gabi-gabi? Kahapon, nung isang araw, nung nakaraang linggo, alam ko lahat. Nakatayo lang akong parang rebulto. Alam kong kailangan kong magsalita, pero hindi bumubuka ang bibig ko. Humakbang si Isabel. At sa isang napakakalmadong boses, sinabi niya, sana binantayan ninyong mabuti ang asawa niyo. Si kuya ang unang lumapit sa akin. Nung una, tungkol sa upa, pero simula nun, nanlaki ang mga mata ni Elena. Ngunit agad ding tumigas ang kanyang ekspresyon at tinitigan si Isabel. At anong ipinagmamalaki mo? Dahil wala kang pera? Nang akit ka nga matanda para lang may panggastos at ibenta ang katawan mo. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Wala na ang ngiti at kalmadong kilos. Ano pong sinabi ninyo? Nagbebenta ang katawan? May tensyon sa pagitan nilang dalawa na parang may kutsilyo. Pinigilan ni Elena ang kanyang galit at nagpatuloy. 30 taon kaming makasama. Akala mo ba dahil lang sa ilang gabi ninyong paglalandian, mapapalitan mo na ako? Asa ka pa? Nang marinig ko iyon, parang gumuho ang mundo ko. Bawat salita niya ay tumutusok sa puso ko. Tama na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tumalikot si Elena. Lumapit siya sa akin, nilakpasan ako at umakyat pauwi. Nang sundan ko si Elena sa bahay, may dala na siyang maliit na maleta. Hindi na to tama. Paano tayo mabubuhay ng ganito? Pansamantala, sa bahay muna ako nga anak natin. Mag-isip-isip ka. Inabot ko ang kamay ko. Elena, sandali lang. Tama na? Sa isang salitang iyon, tinabik niya ang kamay ko at bumabangang hagdan. Ang kanyang likod iyon ang unang beses na nakita ko at ang pinakamalayong tingnan ng gabing iyon, walang maririnig sa bahay. Ang ref, ang orasan, ang hangin sa bintana lahat tahimik. Bukas ang aparador sa kwarto at nawawala ang ilang damit ni Elena. Ang lalagyan niya ng gamot at mga pampaganda sa dressing table ay wala na rin. Tumayo ako sa harap nun at tulala. Umalis na nga siya. At doon, nanlambot ang ngatuhot ko at napaupo sa sahig. Nang umalis si Elena, sobrang tahimik ng bahay. Dati, nainis ako sa katahimikan. Pero ngayon, hinahanap-hanap ko na ito. Sa mesa, may isang lalagyan ng gamot na iniwan ni Elena at sa ref. Nandun pa rin ang paborito kong bagong sa isang transparent na kontena. Ang nga bagay na hindi niya dinala lahat ay nagpapaalala sa akin, ang telepono ay tumutunog ilang beses sa isang araw. Si Isabel, Kuya, bakit hindi ka pumunta ngayon? Kuya, buksan mo ang pinto. Kuya,
Hindi mo ba ako na-miss? Miss na kita. Maikli lang ang ma-text, pero higit 10 sa isang araw. Hindi ako nagre-reply. Hindi ko alam ang gagawin. Huli na nang marealize ko na hindi na siya ali, pero wala akong lakas ng loob na putulin ang lahat. Araw-araw siyang umaakyat. Sa tunongang pakatok sa pinto, napapapitlag ako sa sofa, pero yumuyo ko lang ulit. Mula sa labas ng pinto, naririnig ko ang mababang boses niya. Kuya, ganito ka na lang ba palagi? Ang kanyang boses ay malambing pa rin, matamis pa rin, pero dahil doon mas nakakatakot. Hindi ako sumasagot. Tahimik lang akong nakaupo, hawak ang cellphone. Patay ang cellphone ni Elena at hindi rin sumasagot ang anak namin. Ilang sandali pa, nawala na ang presensya ni Isabel sa hallway. Hindi ako makatulog sa gabi. Sa madilim na kwarto, hinahaplos ko lang ang kumot sa pwesto ni Elena at napapabuntong hininga. Ngayon ko lang narealize kung gaano siya katagal na nakahiga doon. Sa tabi ng unan, may maliit na notebook siyang iniwan. Sa loop, listahan ng gabibilhin sa palengke, schedule ngang pag-inom ko ang gamot, at mangga sulat kamay kung ano ang lulutuin sa birthday ko. Sa harap ngang maliliit na sulat na iyon, hindi ko napigilang maiyak. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Si Isabel. Kuya, nalulungkot ako. Pwede ba tayong makita at mag-usap sandali? Hindi ako nag-reply. Kahit hindi ako mag-reply, patuloy siyang nag-text. Hindi ko na alam kung kasinungalingan ba o totoo ang mas sinasabi niya. Ngunit ang katotohanang hinahanap niya ako, sa mga salitang iyon, muling nanghina ang puso ko. Nang gabing iyon, nakaupo lang ako sa sofa sa sala. Walang ilaw, patay ang TV. Sarado ang pinto ng kwarto, at wala ng tao sa loob. Sa madilim na bahay, ang pahinga ko lang ang maririnig. Noon may kumatok sa pinto. Kuya, ako to. Mag-usap tayo. Nang marinig ko ang boses na iyon, ipinikit ko ang nga mata ko, hindi ko na ito matatakasan. Sa huli, dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. Tahimik siyang pumasok at ang sala ay nanatiling madilim, kaming dalawa lang ang nasa kadiliman. Lumapit siya sa akin at napakatahimik na nagsalita. Kuya, nalungkot ako ng sobra. Hinawakan niya ang kamay ko at tiningnan ako sa mata. Humiga kami sa sahig ng sala at natural na naghalikan. Sa kadiliman, muling nagdikit ang aming nga katawan at nakahalo ang aming nga hininga. Sa sandaling iyon, bumulong siya sa tainga ko. Ha, kuya, sarap na sarap ako. Kuya, pero may gusto akong bag. Natigilan ako. Nakayakap pa rin siya sa akin at dahan-dahang nagpatuloy. Nung nakaraan, nakita natin ang ganda talaga. Medyo mahal lang. Sa sandaling iyon, nanlabo ang paningin ko. Ang mahalik, yakap, ang malambot niyang haplos lahat ay biglang parang isang transaksyon. Isabel, bahagya kong itinulak ang balikat niya. Nagulat siyang tumingin sa akin. Ano bang iniisip mo? Saglit siyang natigilan. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya at sinabing, wala naman. Naalala ko lang. Dahan-dahan akong tumayo at isinuot ulit ang pantalon at damit ko. Tiningnan niya ako at sinabing, ano ba, kuya? Galit ka? Umiling ako. Hindi, bigla lang akong nanlamig. Sa sinabi ko, biglang tumigas ang mukha niya. Kasalanan bang humingi ng isang bag? Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang nagsalita, pralang ba ang tingin mo sa akin? Saglit siyang hindi nakapagsalita. At kinagat ang labi bago tumalikod. Bakit ka biglang nakaganyan? Hindi ako sumagot. Naglakat lang ako papunta sa pinto at tahimik itong binuksan. Umalis ka na? Saglit siyang natulala bago dahan-dahang tumayo at nagsuot ng sapatos. Ang kanyang likod habang paalis, wala na ang imahe ng nakakaadik na babae na una kong nakita. Nang makaalis si Isabel, matagal akong nakatayo sa harap ng pinto. Sarado na ang pinto at muling tumahimik ang bahay. Naiwan ang kanyang amoy, pero kakaiba, hindi kanais-nais at estranghero. Nang gabing iyon, uminom ako mag-isa. 2 latangang beer sa ref. Akala ko sapat na,
Pero ang walang lamang puso ay hindi mapupuno ngang kahit anong alak. Kinabukasan, sinimulan kong linisin ang bahay na matagal ko nang pinabayaan. Mula sala hanggang kusina, kwarto, at ang drawer ni Elena. Habang nag-alis ng alikabok, narealise ko kung gaano katahimik at kasipak si Elena sa pag-alaga ng bahay. Nang buksan ko ang drawer sa mesa, may isang tumpong maliliit na memo. Paboritong ginisang bagong ni Mr. Pag naubos bukas, gagawa ulit sa Lunes. Bumili ngang sangkap para sa paboritong bagong ni Mr. Hawak ko ang mga memo na iyon at matagal na tinitigan. Sa bawat linya, parang naririnig ko ang boses ni Elena. Nang buksan ko ang aparador, ang mga polo ko ay plansado at maayos na nakasabit, ang matuwalya ay malinis na nakatupi, ang mga medyas walang gusot na nakasalansan. Lahat ng iyon ay gawa ng gakamay ni Elena. Napaupo ako sa sahig, hirap akong huminga at parang pinupunit ang dibdib ko. Bakit ang babaeng ito na matagal nang nasa tabi ko ay hindi ko nakita? 30 taon kaming makasama, pero napakaraming bagay ang binalewala ko. Ang pagkaing inihanda niya, ang mayos na aparador, ang tahimik na pagbabantay niya sa tabi ko, ang init na hinahanap ko ay nasa tabi ko lang pala palagi. Ako lang ang tumatalikot. Ilang araw akong halos walang imik at walang ginawa. Kahit buksan ko ang ref, wala akong makitang makakain. At ang mapinakainan ko ay natambak sa lababo. Nung andiyan pa si Elena, kahit paano'y umaandar ang bahay, pero nang mawala siya, lahat ay tumigil. Ang kumot sa kama ay lukot, ang galabahin ay natambak, ang TV ay bukas pero hindi ko pinapanot, at ang ilaw sa sala ay patay ng ilang araw. Pakiramdam ko, hindi ako tao, isang walang lamang katawan. Gabi-gabi, binubuklat ko ang notebook na iniwan niya. Dun, puno nga maliliit na tala tungkol sa akin. Ipapadry clean ang pantalon ni Mr. Bumili ngang bagong medyas para kay Mr. Linisin ang sapatos ni Mr. Niyakap ko ang notebook na iyon at tahimik na umiyak. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang malate ang pag-iyak. Matapos ang ilang araw na ganun, isang gabi, may kumatok ulit sa pinto. Walang pag-isip, tumayo ako sa harap ng pinto at bago ko pa man buksan ang intercom, narinig ko ang boses na iyon, si Isabel. Matagal akong nag-alinlangan, pero sa huli bumukas ang pinto. At sa kabila, isang mas magarang si Isabel ang nakatayo. Matagal din tayong hindi nakita. Maingat siyang ngumiti, pero may halong kabas sa ngiti niya. Pwede bang pumasok sandali? Hindi? Dito ka na lang magsalita. Tahimik niya akong tiningnan bago nagsalita. Kuya, seryoso ako. Mahal talaga kita. Maingat niyang hinawakan ang kamay ko. Kapag nasa tabi mo ako, panatak ang loop ko. Tiningnan niya ako sa mata at nagpatuloy. Wala na rin naman ang asawa mo. Tayo na lang dalawa ang magsama. Sa sinabi niyang iyon, ipinikit ko ang mga mata ko. At matapos ang mahabang katahimikan, dahan-dahan akong nagsalita. Iba ang asawa ko sa iyo. Isang taong walang hinihinging kapalit, tahimik na nanatili sa tabi ko. Akala ko pag-ibig ang nararamdaman ko sa iyo. Pero ang totoong pag-ibig ay nasa tabi ko lang pala. Ngayon ko lang nalaman. Nakinig si Isabel sa sinabi ko at matagal na hindi nagsalita. At dahan-dahang inalis ang kamay niya. So wala ka nang nararamdaman para sa akin? Dahan-dahan akong umiling. Mula pa lang sa simula, isang ilusyon lang yon. Isang ilusyon na pinaniwalaan kong pag-ibig para punan ang kalungkutan ko. Biglang tumigas ang mukha niya at sinabing, "Aba, nakakainis naman tong matandang to. Pagkatapos mong makuha ang gusto mo, tatalikuran mo na lang ako? Hindi ko na kailangan ang pera mo? Gaano ba kalaki ang nagastos mo?" Hindi ako nag-angat ng tingin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at umalis. Noong una, napabuntong hininga ako. Pagkatapos, nanlumo. Saglit akong natulala bago pumunta sa kusina at nagpakulong ang tubig. Habang tinitiknan ang umusok na tasa, binuksan ko ang cellphone ko. Isabel, umalis ka na sa unit ngayong linggo. Bago ko i-send, natigilan ang daliri ko. Ang huling pag-aalinlangan sa loop ko. Pero pinindot ko ang send at agad
na lumabas ang read sign. Walang reply. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa at dahan-dahang lumapit sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin. Matagal na akong nasanay na tumayo mag-isa sa harap ng bintanang ito, ngunit ngayon ang katahimikang iyon ay parang muling yumayakap sa akin. Nang hapong iyon, tahimik na nagsara ang pinto ngang 4:03. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang bahay ay muling naging tahanan ko. Kinabukasan, muli kong sinigurado ang address ng bahay ng anak ko. Kahit puntahan ko, baka hindi ako tanggapin ng asawa ko, pero hindi ko na ito matatakasan. Pagdating ko sa bahay ng anak ko, matagal akong nag-alinlangan sa harap ng pinto. Ilang beses kong inilagay at inalis ang kamay ko sa doorbell. Sa huli, pinindot ko ito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Itay, ang anak ko, gulat na tumingin sa akin, ngumiti ako ng alanganin. Binuksan ng anak ko ang pinto at sinanyasan akong pumasok. Sa loob, sa sofa, nakaupo si Elena. Hindi nagbago ang ekspresyon niya kahit nakita niya akong pumasok. Dahan-dahan akong umupo sa harap niya. Ikaw, hindi ko matuloy ang sasabihin ko at yumuko. Tahimik niya akong tinitingnan. Matagal kong tiningnan ang dulo ng kanyang madaliri bago nagsalita ng mahina. Sorry sa panloloko ko. Nilampasan ko ang linya. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko. Sorry kung huli na akong nagsabi. Sorry kung matagal kitang binalewala. At sorry kung hindi ko naintindihan ang nararamdaman mo. Sorry talaga. Tumahimik siya bago nagtanong. Bakit ka pa pumunta dito? Huminga ako ng malalim. Nagsisisi ako. Akala ko natural lang na andiyan ka sa tabi ko. Ngayon ko lang nalaman kung paano ako sinuportahan ng tahimik mong mga kamay nung umalis ka. Bumalik ka na. Simula ngayon, hinding-hindi ko na babalewalain ang presensya mo. Tahimik siyang nakinig sa sinabi ko bago yumuko ng bahagya at sinabing, yung babaeng yon, tapos na ba kayo? Matigas akong tumango, tapos na ang lahat. At hinding-hindi ko na ulitin ang kahangalang yon. Matagal na tumahimik ang sala at bawat hininga niya ay nagpapakaba sa akin. At sa wakas, ngumiti siya ng bahagya at sinabing, mas madali raw magpatawad kaysa magalit at sa edad nating ito, nakakapagod na ring mag-divorce. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero ito na ang huli. Sa sinabi niyang iyon, naluha ako. Nakayuko, sinabi ko ng mahina. Salamat. Salamat talaga. Nang gabing iyon, matapos naming kumain kasama ang aming anak, umuwi kami ni Elena. Ang itsura niya habang nagtatanggal ng sapatos at dahan-dahang pumapasok ay kakaiba pero nakakahiya sa tuwa. Tahimik kong kinuha ang gamit niya at umupo siya sa isang tabi sa sala. Noong una, may counting awkwardness sa pagitan namin. Pero kakaiba, ang katahimikang iyon ay mainit. Nang gabing iyon, magkatabi kaming umupo sa sofa at ipinatong ko ang kamay ko sa kamay niya. Hindi inalis ni Elena ang kamay niya. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang daliri at hinawakan ang kamay ko. Isang buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Elena. Noong unang araw, hindi kami masyadong nag-usap pero ngayon, sa tingin pa lang, medyo nababasa na namin ang isip ng isa't isa. Ngayon ko lang nalaman. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng bago, kundi sa muling pagtingin sa pusong taong nasa tabi mo. Kami ni Elena, muli naming hinawakan ang maliit na pusong iyon at nakpasya na muling maglakad nang makasama sa natitirang bahagi ng aming buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw, mangyaring mag-subscribe, i-like at i-on ang notification bell. Mag-iwan din kayo ng inyong mga komento. Maraming salamat sa panonood.